good evening pa sa ating lahat. Narito na po sila para sa ating 67th day ng ating devotion video, and kakatapos lang po nating makinig na ating Thursday devotion na Alive in Christ dito sa Hong Kong, na kung saan ang naging topic ay panalong pananaw, o diba? So kung saan ang topic doon is about David, na kung saan kung paano niya kinaharap si Goliath. So sa buhay natin, ganyan din, nararanasan din natin na ang mga Goliath sa buhay natin, ang mga higante sa ating buhay ay walang iba kundi ang mga pagsubok, problema, mga panglalait o pangdudusa sa iyo ng kapwa. Pero have the courage from the Lord, and alam natin na kung sino ang Panginoon na nagtagumpay sa krus para tubusin ang ating kasalanan, ay kasama natin na nagtatanggol sa atin sa anumang mga pagdadaanan natin sa buhay. Basta keep the faith, have the courage, and patuloy natin na mabasa ang mga salita ng Diyos, patibayin ang ating pananampalataya, and i-apply natin ito sa pang-araw-araw na buhay. And alam natin that the battle belongs to God, diba? Kagaya tayo sa bawat araw, ang mga nagiging trabaho natin, ang buhay natin, na kung saan natutulog tayo sa gabi at hindi natin alam kung pagkakalooban pa tayo ng ating Panginoong Diyos ng buhay sa kinabukasan. Ngunit napagtagumpayan natin ang battle ng ating pagtulog at pag-iisip kung tayo ay magigising pa kinabukasan kapag tayo ay nagising na. Kaya marapat lamang na laging magpasalamat sa Diyos kapag tayo ay nagising sa umaga, and mag-pray, magbasa ng kanya salita, at ito'y pagbulay-bulayan at i-apply natin sa ating pa-araw-araw na buhay. At ganun din sa ating pagtulog sa gabi, ay ating ipanalangin na tayo ay bigyan pa ng kinabukasan para maging productive pa sa bawat araw. So, tayo po ay dumako sa ating opening prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po Panginoon sa panibagong aral, Panginoon, na aming napakinggan sa aming Thursday devotion, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay huwag kaming magpa-discourage, Panginoon, kung ano man ang naririnig namin sa paligid, Panginoon, pangungutyaman ng mga tao, Panginoon, o pagpapahina ng loob sa aming Panginoon. Ngunit alam po namin, Panginoon, na kayo ang lumalaban para sa aming Panginoon. Kaya mapagtatagumpayan namin ang anumang laban sa amin na kagaya ni Goliath, Panginoon. Gano'n man ito kalaki, gano'n man ito kataas, Panginoon, ay hindi kami mapipigilan, Panginoon, na magtagumpay, dahil kayo ay kasama namin at kayo ang nagtagumpay na lumalaban para sa amin, Panginoon. Kasama namin kayo sa bawat laban o hamon ng buhay o pagsubok, Panginoon, kaya alam namin na kami ay maging tagumpay. Salamat po sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na kung saan siya ay nagtagumpay, Panginoon, kaya kami ay mananagumpay din. At salamat po sa laging pagsama ng banal na Espiritu, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita, Panginoon. At ito ay aming maisagawa at ma-apply sa aming pang-araw-araw na buhay upang patuloy na lumakas ang aming pananalig, pag-ibig at pag-asa na nagmumula sa inyo, Panginoon. Muli, binabalik po namin na lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, nandito tayo sa Lucas 18:32. Sabi dito, siya ibibigay sa kamay ng mga hintil, kukutyain, hahamakin at duduraan. Message. Dito nga ay sinabi na ibibigay daw si Jesus sa kamay ng mga hintil, na kung saan yun ay si Pilato, na magdedesisyon kung si Jesus ba ay nagkasala o hindi. Siya daw ay kukutyain, hahamakin at duduraan ng mga tao. Application. Makikita natin na si Jesus na walang anumang bayad ng kasalanan ay magiging makasalanan para sa atin. Pahihirapan siya at ituturing na marumi dahil ang mga hintil ang magpapataw ng parusa sa kanya. Ang mga mismong kababayan niya na pumupuri sa pagpasok niya sa bayan ang kumukutya sa kanya sa oras na iyon. Hahamakin siya na hindi totoo ang mga sinasabi niya at duduraan na animo ay napakasamang tao o kriminal. Subalit, kailangan pagdaanan ni Jesus iyon para sa atin dahil mahal niya tayo at ng Diyos Ama. Kung di kasi niya mapagtatagumpayan iyon, ay kasama niya tayong matatalo. Subalit nagtagumpay siya, kaya nararanasan natin ngayon ang isang beses na pinagdaan ng sobrang hirap na iyon ni Jesus. Kaya diba at nararapat lang na pasalamatan natin siya at ang Diyos dahil walang sino man sa atin ang karapat-dapat. Subalit tinanggap at iniligtas
pa din tayo ng Diyos. So, o di ba, angkop na angkop siya sa naging Thursday devotion namin ngayon kasi nga is dito ang ating Panginoong Yesus, kung tutuusin ay talagang napakalinis ng ating Panginoong Yesus, di ba? Dahil siya nga ay nagmula sa langit, ang bugtong anak ng ating Panginoong Diyos, pero kailangan niyang magpakababa at wala namang iba kasing makakagawa sa atin dahil lahat nga ng tao ay hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos, na kahit sabihin mo, ikaw pa ang pinaka-relihiyoso sa buong mundo, ay hindi mo pa rin makakaya na mailigtas ang buong mundo. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Diyos na solusyon ay ang pababain dito sa mundo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. So dito kasi ay makikita natin na ang mga hintil kasi ay ang paniniwala dyan kagaya din sa kay Goliath, siya ay isang Pilisteo. So ang tawag sa kanila ay mga hindi tuli or hindi nananalig o sumasampalataya sa Diyos ng Israel, ng ating Diyos Ama, or El Elyon, di ba? Pero si David, makikita natin na talagang matindi ang pananampalataya niya sa ating Panginoong Diyos, na kung saan kahit siya ay bata pa, kung iisipin, yun yung mga magiging balakid o hindrances para matalo niya si Goliath. At iisipin ng ni Haring Saul na hindi pa sapat ang kanyang kakayahan dahil hindi siya kagaya ng mga sundalo na nag-train talaga sa mga kampo or yung nag-train na pakikipaglaban, pero ang training ground niya ay walang iba kundi ang pagpuprotekta niya sa mga tupa kapag may mga oso at mga leon na gustong kumain sa mga alaga niyang tupa, na kung saan ay napapatay ni David ang mga masasamang mga leon o mga oso na gustong kumain sa mga alaga niyang tupa bilang siya ay isang pastol. And isa lang din po sa factor na dapat yung malaman, ang mga tupa kasi ay madaling maligaw, yung kumbaga sila ay hindi din nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. So tayo bilang mga tao, di ba? Kaya nga ang Panginoon ang ating pastol, or the Lord is our shepherd, dahil ang ating Panginoon ang nagdadala sa atin para sa tamang landas, sa tamang pastulan, na kung saan ay maraming mga masaganang mga damo na pwede natin kainin para tayo ay maging healthy. So sa atin din, sa buhay natin bilang tao, ginawa ko lang illustration ang mga tupa at ang mga pastol, dahil nga si David ay pastol, di ba? Na kung saan ang ating Panginoong Diyos is inililid niya tayo sa tamang daan patungo sa kanyang kalwalatian at sa mapagharian niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi nga, ang mga word of God is last will and testament sa atin ng ating Panginoong Diyos, upang malaman natin ang mga mamamana nating gantimpala kapag napagtagumpayan natin ang ating mga pagdadaan ng mga pagsubok, di ba? Yung kagaya doon si David, di ba? Paulit-ulit yung tinanong ng mga sundalo na ano ba ang magiging gantimpala kapag natalo si Goliath, 'di ba? So napakarami ng mga magagandang magiging gantimpala kapag natalo si Goliath. So sa sarili ni David, 'di ba? Dahil alam niya na sinasamahan siya ng Diyos sa bawat mga gagawin niya, dahil kagaya yung pagtatanggol sa mga tupa, ay alam niyang sasamahan din siya ng ating Panginoong Diyos para matalo ang higanteng si Goliath. So sa atin, sa buhay natin, halimbawa, di ba tayo ay may mga pinagdadaan ng mga pagsubok o problema, huwag nating iisipin na mas malaki yung problema kaysa sa ating Diyos. Lagi nating iisipin na mas malaki at mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa anumang problema na pinagdadaanan natin. At sabi nga, ang ating Panginoong Yesus ang naging representative ng buong sangkatauhan. Kung si Adan ang naging representative ng kasalanan, siya ang first Adan na naging sanhi ng pagkakasala or pag hindi makaabot ang tao sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Jesus naman ang last Adan or last na Adan, na kung saan ay sa kanyang pagkakapako sa krus at kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, kasama tayo na namatay ang ating mga kasalanan sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, at sa muli niyang pagbangon after 3 days, tayo ay naging matagumpay na.
Kumbaga, wala na ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil nilinis na tayo ng ating Panginoong Yesus. Lalo higit sa panahon natin ngayon ay ang pinakamagiging hadlang lang naman para tayo ay maging talunan ay kapag wala pa tayong pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon Diyos. Yung matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kasi kapag hindi pa matibay ang iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos, kapag dumating ang pagsubok o problema sa iyo, maaga kang bibigay, di ba? Ay, hindi ko na to kaya. Wala na akong magagawa para mapagtagumpayan ko tong problemang to. Pero, kapag meron kang matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos, ano man ang pagdaanan mo, naniniwala ka na mapagtatagumpayan mo yan. Malalampasan mo ang anumang problema dahil kasama mo ang ating Panginoong Diyos, di ba? And yun nga dito, di ba, kung may mga mangyayari talaga sa iyo, nakukutya sa iyo, di ba? Hahamakin ka na hindi mo kaya yan. Mahina ka. Hindi mo kaya yan. Kagaya ng ang demonyo, di ba? Laging isisiksik sa utak mo yan na hindi mo kaya yan. Wala na, talo ka na, talo ka na. Pero, kapag laging nasa isip mo na ang Panginoong Yesus nga nagtagumpay sa krus kasama ako ng ating Panginoong Yesus dahil tumanggap ako sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. So, kasama ako sa nagtagumpay, di ba? So, ang lahat ng mga palalait na yan, baliwala yan lahat. Dahil kumbaga, na wash out lahat. Dahil nga ang mas nagtagumpay ay ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin at hindi na nagtagumpay ang gawa ni Satanas sa atin, kundi mas nagtagumpay ang pag-ibig at ang grasya at habag sa atin ng Panginoong Diyos, kaya tayo ay matagumpay sa kung ano man ang meron tayo ngayon. And syempre, our greatest reward ay wala iba kundi ang confident natin na anumang oras ang muling pagbabalik ng ating Panginoon upang tayo ay kunin at isama sa kanyang kaharian ay nakasisiguro tayo that we are already saved and kasama tayo sa makakapunta sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, diba? So, lakasan lamang po natin ang ating loob at patibayin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos nang sa gayon, anuman ang mga pagsubok, nagagulayat man ang laki, na kumbaga ay natatabunan ka na or kung ikaw ay ganito lang kaliit pagdating sa problema na pinagdadaanan at ang problema mo ay kasi laki ng mga basketball player, kayang-kaya nating mapagtagumpayan yan dahil ang Diyos ay mas malaki at mas makapangyarihan sa anumang pagsubok na ating pagdadaanan. So, nawapay may natutunan tayo sa araw na ito at bukas po uli ang ating magiging susunod na pag-aaral. Basta alam natin that we are confident that our God will fight for all our battle for us. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating mga pagdadaanan. So, let us all end up into prayer. Amen ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po, Panginoon. Dahil alam namin mula sa inyong mga salita, Panginoon, na kung kahit kayo ay nilait, dinusta, Panginoon, at dinuraan na animoy napakasamang tao, Panginoon, kinaya ninyo ang lahat, Panginoon, at napagtagumpayan ninyo, Panginoong Yesus, ang lahat ng mga pagsubok na ito, Panginoon. Kaya kung paano kayong nagtagumpay, Panginoon, ay kami din ay magtatagumpay sa anumang mga pagsubok na pagdadaanan namin financially, spiritually, emotionally, Panginoon. At ano pa mang mga bagay ito, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin at tagumpay kami, Panginoon, sapagkat kasama ng inyong anak na si Jesus ang pagtatagumpay namin, Panginoon. At nawa ay mapanatili po ng bawat isa sa aming Panginoon ang matibay na relasyon sa inyo, Panginoon, at mas patibayin pa ang aming pananampalataya at ito ay from glory to glory, Panginoon, ay magagawa namin at magpagtatagumpayan namin, Panginoon, dahil sa lakas na nagmumula sa inyo, Panginoon. Gayon din po kung paano nyo pinagtagumpay si David sa pakikipaglaban kay Goliath, Panginoon. Gaano man kagulayat ang mga pinagdadaanan namin, Panginoon, alam namin na magiging matagumpay kami, Panginoon, at makakamit namin, Panginoon, ang gantimpala, Panginoon, na buhay na walang hanggan, Panginoon, at ang masayang pagsama sa inyo, Panginoon, sa inyong kaharian, sa takdang oras o panahon na itinakda ninyo. Kayo po ang siya mag-ari sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa lakas at alam namin pagkakalooban niyo pa kami ng mga maraming araw, Panginoon, at mahabang buhay, Panginoon,
upang maipalaganap ang inyong salita dito sa daigdig. Muli, binabalik po namin na lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!